Okay, good afternoon po sa ating lahat. So tayo awit muna. He abides. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the golden hand all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss and the secret all these things, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Last verse. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yet the secret all these days, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Okay, tayo po manalangin. Aming Amang Diyos, ang pinamapangyarihan sa lahat, banal, maraming salamat pong muli sa hapon ito na pinaglam niyo po sa bawat sa amin para maka-attend nga po ulit ng live streaming ng Bethany Bible Baptist Church, San Pablo City, ngayong pong afternoon service. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya aming tinanggap. Maraming salamat po sa lesson namin na pakinggan kaninang umaga, na tunay nga po, Ama, na talagang mahalaga po yun, yung mga lesson na yun, na how to grow. Sabi nga, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. And then maraming salamat po sa lahat ng biyaya ang amin natanggap. Ganun po sa aming mga panalangin, sa aming pong pag-aawitan, ganun po sa pagbibigayan. Gawin niyo po kaming cheerful giver. Magbigay kami ng di napipilitan dahil it is kailangan. But God loveth a cheerful giver. Pagpalain niyo po yung binigay tsaka sa nagbigay sa para nga po sa kalalaganap lalo ng ministeryo sa loob at labas ng bansa, sa mga sinusuportang misyon, ganun po sa mga local at international. Maraming salamat po sa ganito sa pakikinig po ng mensahe. Ihandaan niyo po ang puso ng bawat isa. Bigyan niyo kami ng humble heart, teachable heart, submissive heart. Panabutin po ang puso ng bawat isa na maging maayos po sa pakikinig ng inyong mensahe at may apply sa aming buhay. Maraming salamat po at ito po ang aming sama dalangin tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, good afternoon po sa ating lahat. Ayan, kakunti pa. Siguro tulog pa yung iba. So, gising na po kayo. Ayan, so tayo aawit ulit. Sa pang-awitin bago natin tawagin si Pastor para sa afternoon preaching. Okay, let us sing I'm Resolved. I am resolved, no longer charmed by the world's delight, things that I
today, meron lang po ng konting intervention. So pag-pray niyo po yung signal, kasi nagiging 1 bar. Ayan, para tuloy-tuloy po yung ating pakikinig. So ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat. At sana okay lang po kayo dyan. Medyo mainit na po ulit, pero parang nagbabadya po uli ang ulan. So, yan, pag-pray po natin yung signal. Okay, dire-diretso na po. Okay. So, tawagin na po natin si Pastor para po sa mensahe ngayong hapon. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. At ito na naman po tayo. Kala ko magkakaproblema sa signal natin ngayon, pero alam ko na ipinag-pray ko naman. Ipinag-pray namin ito at alam ko pinag-pray nyo rin. Kaya I hope naging blessing po yung lesson kaninang umaga. I hope na matandaan nyo yung ating pinag-aralan na yon. Pag-aralan ninyong mabuti. Kasi kailangan matuto po tayong lumago sa pananampalataya natin. Lalo na po ngayon, ako, doble-doble ng panahon ng Diablo. Okay, para may pakilala kung sino yung Antikristo na yan. Kasi yung mga signs na nakikita natin sa panahon ngayon, nagpapakita po yan ng malapit na po talaga siyang dumating. Okay, kagaya ng pandemic nito, ina-assert na yung nilalapit na yung pagpapakilala doon sa Antikristo na yan. At pag nangyari po yun, bago pa ikilala, magpapakaroon pa ng maraming persecution yan. O maaari kung hindi natin alam kung ano pang gagawin ng kalaban sa buhay natin. Pero ang maganda po, dapat huwag tayong matakot, panabikan natin yung araw na yon. Isang araw, pag dumating na yon, sakit. Nako, ang paghahandaan natin yung judgment seat of Christ, yung mangyayari. So, kinakailangan alam natin yung panahon, yung mga mangyayaring panahon, para hindi po tayo natatakot. Kung marinig natin sa internet na ganito, huwag po. Ang pangtingnan natin ay kung ano tinuturo ng salita ng Panginoon. Siyempre, bago mangyayari yon, ay siyempre as the pastor, ay i-remind kami ng Panginoon na parang sinasabi niya, o handa na yung mga tao. Hindi natin alam kung kailan yun. Yun na ngayon, parang sinasabi ng Panginoon sa atin, ay handa na kayo. Kaya dahil malapit na. So ngayong hapon po, magpapapuli-uli tayo sa salita ng Panginoon. Pero gusto ko sana, pagkatapos ng mga lessons na po, gagawin niyo ng paraan para yung paglago bago ng buhay natin na itong cubic na to, yung cubic 19 na to, dapat talagang magbigay sa atin ng malaking pagsulong sa ating spiritual na buhay. Uminit yung panalangin natin, yung pananabik natin ng salita ng Diyos nandoon, at saka obserbahan natin yung sarili natin, meron ba tayong pagbabago na pupunta sa sarili natin? Nandun pa ba yung kay basta-basta na tayo natitisod? Nandun ba tayo na offend lang? Okay, panahon na po para tumayo tayo. So ngayong hapon, buksan niyo po ang inyong Bible sa Lamentation 3:22-23. Lamentations. Okay. Lamentations chapter. Saan po natin makikita ang Lamentations? Sa Old Testament po yan. Okay, maliwanag. Lamentations. Yan ay pagkatapos ng pag sinabing Lamentations, yan sabi niya palagi yung panagoy. Okay? Ito na ako kayo. Pag sinabing Lamentations, anong ginagamit yung Bible ngayon? Lamentations chapter 3, 22-23. Yan yung bang Bible Facebook sa cellphone? 22-23 po. Basahin na po natin. Lamentations 3:22-23. Sabi niya, it is the Lord's mercies. Sabi niya, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Parang ngayon, may pandemic tayo nga, no? Siya ng Panginoon sa atin. Kasi pangako niya rin niya, although ito sinabi niya sa mga Israelites,
Pero ito'y bahagi pa rin sa atin na pwede natin ma-apply sa buhay natin to bilang kanyang mga anak. Kasi ang Panginoon ay hindi rin bago. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya sabi niya rito, it is the Lord's mercy, yung habag ng Diyos, that we are not consumed because His compassion fail not. Okay, tuloy-tuloy po yan. Verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Tayo ba'y manalangin? Aming amang banal na dakilan, maraming salamat po sa kabutihan mo. Salamat Ama sa katapatan mo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa mga pangako mo talagang lalo-lalo na po Ama sa mga panahon ito nakikita namin na totoong-totoo, tunay na hindi ka talaga nagbabago sa mga pangako. Nawa po Ama yung ganitong uri ng pag-aaral namin ay patuloy na mabago yung buhay namin. Lalong maituon namin, i-focus namin ang aming isipan, ang aming mga plano, ang aming buhay sa inyo. At alam ko, ang mga isipan namin, aagawin niya ng mundo, aagawin niya ng sarili namin, yung mga sariling gustuhan namin. At meron pa kaming kalaban, mismo ang Diablo. Ama, andun po yung tiwala namin sa inyo. Ang forma ng isipan mo, naririnig namin palagi. At naway, responsibilidad po namin yung kinakailangan andun po yung desire namin na lumago. Kaya kung may desire kami lumago, hindi kami papayag na anong salita, hindi namin maunawaan, maintindihan, at meron andun yung willingness na kailangan gamitin namin ito, kailangan i-apply namin sa buhay namin na kahit hindi namin maintindihan, sapagkat nagtiwala kami sa inyo. At ang nais lang namin sa buhay namin, lalong lumaki ang tiwala namin sa iyo. Kaya magkakasama po lahat ito. Andun yung desire, andun yung willingness namin, andun yung talagang nais namin lumago sa ating pananampalataya. Ngayon, ang aming lesson niya, kinalaman namin yung katapatan na lalo kaming umasa at magtiwala sa katapatan mo yan sa buhay namin. Salamat sa banal na Espiritu na gagabay sa tagapagsalita, gagabay sa makikinig, na ito'y magiging maliwanag para sa amin at handang gamitin sa buhay namin. Na magsilbing itong pagkain ng aming kaluluwa, magsilbing itong lakas, katalinuhan, pagsilbing liwanag, katotohanan, laban sa kasinungalingan ng Diablo. Naman, hindi ka natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, pero kung sigurado siya ibabalik at kami nananabik. Hindi kami dapat matakot sa mga sinasang nababalitaan namin sa internet na kung ganito yan, yung mga chips na yan. Maliwanag naman po sa sinasabi ng Bible na bago mangyari yan, manipulation na yan, mawawala na kami dito. At yan po sana may i-preach namin this coming Sunday na mas maliwanag para mas maintindihan namin yung mga bagay na mangyayari at may maunawaan. Salamat sa pamumuno ng ngayong hapon sa pangalan ni Cristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so ngayong hapon, I hope na kayo'y handang-handa na po tayo ngayong hapon sa pag-aaral natin ang kanyang mga salita. And I hope na kung may notebook po kayo, makapag-sulat po kayo, gawa na kung saan, ipapadala namin itong lesson sa inyo. Pero wala po siyempre yung mga ad-libs dyan. So, ang title ng lesson natin is Reflecting on God's Faithfulness. Reflecting. Pag sinabi mong reflecting, pinakikita mo. Iminimiro mo. Hindi mo ba? Sinasalamin mo yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, yung binasa natin kanina, sabi niya, ang Diyos ay palaging tapat. Every morning, bago yan. Isaiah chapter 40 verse 8. Isa pa rin po ito, sabi niya, the grass withers. Okay, Isaiah 40 verse 8. The grass withers, yun daw, damo ay natutuyo. The flowers fades. So, kumukupas yung bulaklak, kahit anong ganda niyan. Kaya kinumpara niya ito sa Word of God. But the Word of our God stands forever. So, kanino po tayo magre-rely? Yung bang kumukupas? Yung bang natutuyo? O di ba doon sa mga salita ng Panginoon na hindi sabi niya mananatili? Sabi pa nga niya sa kanyang salita, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya nga ako bilang pastor niyo, kanina di ba sabi ng Bible ng lesson natin ngayon, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, may regalo ang pastor, may regalo ang Diyos sa church, sa local church, yan yung pastor. So
So sabi ko nga kanina, whether you like me or not, pastor niyo ako. Tayo yung dapat magkakasama, tayo dapat nagtutulungan. Ang goal natin is lahat tayo lumago. Okay? So ang ating goal is matulungan kayo sa lahat ng paraan para hindi na kayo maging isang bata sa pananampalataya. Hindi kayo babes sa faith, kundi talagang lumago tayo. Hindi na palagi tayong naapektuhan ng mga nangyayari sa paligid natin, pero lumalalim yung ating pagtitiwala sa Panginoon. So, God's principles do not change. Tandaan po, yung pag sinabing God's principle, ito may mga word of God, na pag pinag-aralan mo, makakakuha ka ng mga prinsipyo. Para bang ubas, ano? Pag piniga mo yan, makikita mo yung katas niyan. Ganun yan. Pero pag binasa mo lang ang word of God, hindi mo talaga kailangan may mga bagay kang maintindihan, pero may mga bagay kang hindi maintindihan. Pero habang lumalago ka sa pananampalataya mo, kaya gusto ko talagang lumago tayo. Okay? Para pag binasa mo yung salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng kakayahan ng unawaan ng mga bagay nito. Siyempre, sa tulong ng Holy Spirit. So, kailangan ma-realize mo rin na ikaw, ang banal na Espiritu ay nasa iyo, nanahan sa iyo nang manampalataya ka kay Kristo bilang tagapagligtas ko. Kasama natin ang Holy Spirit. Kaya huwag niyong babaliwalay ng Holy Spirit. Kaya umaga pa lang, dapat nagpasabi mo, God the Holy Spirit, ako sinusuko ko ang sarili ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi ako nagtitiwala sa sarili ko. At ako lang nagtitiwala na lahat ng gagawin ko ay pangunahan mo. At hindi ka pwedeng pangunahan. Dahil pag pinangunahan natin ang Holy Spirit, nandyan ang mundo. Iba't ibang klaseng paraan para hindi tayo makapag-pray, hindi tayo makapag-basa ng Bible, hindi tayo makapag-meditate, at nag-iit natin yung gusto ng sarili natin. So, yung mga prinsipyo na kagaya na pag-aaral natin ngayon, yung pag sinabing mong God's principle o mga prinsipyo ng Diyos, ay hindi po nagbabago yan. Kasi salita po yan eh. Okay, nahalo yan. Yung mga prinsipyo na kuha natin. At hindi rin yan nang pupupas. Salita ng Diyos, ilang libong taon na to. Okay? Itong verse na ito, ng ibang klaseng prinsipyo. So, they are eternal. Pag sinabi eternal, walang hanggan. At ito rin po ay katotohanan sa kanyang katangian as well. Okay, yung kanyang katangian ay hindi po nagbabago. Ibig sabihin, which means he is consistent. Pag sinabing consistent po siya po ay maaasahan, reliable, trustworthy, di ba? Siya rin ay, at saka committed po siya na ibigay niya yung very best para sa atin. Ibinigay na nga niya po yung very best niya sa atin. Yung best na yan, yung kaligtasan natin ng kanyang ipagkaloob, yung kanyang anak sa atin para siyang magbayad ng ating kasalanan, para iligtas tayo sa kasalanan, sa kapahamakan niya. Nangyari na po yun sa atin yan. So gagawin niya yung best niya para sa atin, pagkatiwalaan natin siya, tayo kanyang anak, regardless of how our problems or our circumstances may look. Sabihin natin, nakakatakot yung problema, sabi nga, nakakasisindak ng mga problema, matinding mga problema. Now, tandaan natin, yung mga salita ng Diyos, natutuhan natin, yung mga prinsipyo natutuhan natin, hindi po yan mawawala. Pag nasa puso na natin yan, kailangan makapasok sa mind natin yan, kailangan maunawaan natin yan, pag-aralan natin yan, sa tulong ng Holy Spirit, magiging wisdom natin yan. At yan po hindi kukupas. Yan po ay walang hanggan. At yan po, tandaan nyo, maaasahan mo, dahil committed ang Diyos yan, ibigay niya yung best niya para sa atin, dahil tayo kanyang anak. Pinatunayan niya na yan sa atin, sa pagitan ng kanyang anak. So kahit anong problema daanan mo, kahit anong pagsubok daanan mo, kahit anong kubik ang daanan mo, whether ba yun ay kubik, kubak na yan, ang sabihin yan, kapag kakatiwalaan natin. Kaya nga, yan ang hatak ng pastor, yan ang responsibilidad ng pastor. Aasa ang pastor sa Diyos, ibibigay niya yung mensahe, kilala niya tayong lahat, at kung ano yung kailangan ng miyembro at kailangan ko, nagdalo yan papunta sa inyo. At dapat ang responsibilidad niyo ngayon, kaya maganda dapat ang samahan ng pastor at miyembro, para ituturo ng pastor, kunin niyo yun. Ang lahat tayo lalago. So, para pag dumaan tayo ng kahit anong bigat na problema yan, nakakaya natin. Okay? Nagkakaroon tayo ng spiritual muscles. Yung ating muscle na, nakaya niyang galing yung mga problema.
resulta niyan. So, everything around us may seem it is falling apart, no? Sabihin natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, parang wala na yatang pag-asa. Yet, tanda natin, God is faithful, moving and working. Kaya itong nangyayari sa pandemic ngayon, di ba? Kung tutuusin ko tayo, wala na mga trabaho, saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo kukuha ng pagkain? Kaya anytime pwede kang daanan, lalo na ngayon sinasabi ngayon yung balita ngayon na yung COVID na yan, ay airborne, sa hangin na. Grabe, kanino ka aasa? Kayo lang tinuturo ako yung pastor nyo. At maniwala kayo, no? Walang sino mang makakatulong sa atin. Walang sino mang pinakamakapangyarihan ang magpuprotekta sa atin, kundi ang Diyos lang. Kaya paniwalaan natin yung mga prinsipyo na kanyang salita, na panghawakan natin yan. Dahil dito lang po siya makakagawa at makakakilos sa buhay natin. At yung kanyang layunin, magkaroon ng kaganapan, ma-accomplish niya. At ang ma-accomplish ang Panginoon sa atin ay yung makarating na maabot natin yung dumating yung rapture sa buhay natin na andoon yung tiwala natin sa Diyos, andoon yung lalong lalim ng ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Kaya sana may mabago po sa atin itong ito. So, hindi natin alam kung kailan siya darating. Hindi natin alam kung kailan matatapos itong COVID na to, no? Kasi parang ang COVID to, parang magiging yung TB, parang may mga SARS na yan, dati ganun din yan, ano? At nandyan na yan sa paligid. Yung trangkaso, nandyan na yan. At later, ganito kaya lang ito, virus na ito ngayon, nagbabago pa ng anyo ito, no? May maibang mga katangian. So, hindi natin alam kailan matatapos, pero time has no effect upon God, nor upon how He makes His plan and decisions. So, pinayagan ng Diyos to, bahagi ng plano niya yan. Kaya dapat ma-develop sa atin yung pagtitiwala sa Diyos, yung paghanga sa Kanya. Tayo. Kaya, isa dyan, sa paglago natin, gumawa na kayo ng inyong prayer room. Doon sa kausapin palagi, doon palang parang nag-aantay palagi ito para yung tipahanan nyo sa Diyos yun, na doon mo idudulog yung mga problema mo, doon mo idudulog yung hinahin mo, okay, doon mo idudulog, lahat. Na hindi mo alam sa araw, develop na pala yung closeness natin sa Panginoon. Isa pa nothing that happens in our lives or in the world will never surprise God. Okay? Or interrupt what He is achieving for us. Diba? Ang ganda ho ba? Walang mangyayari sa ating buhay o sa mundong ito na mabibigla ang Diyos. Or mang-aabala, pipigil sa mga kung ano yung plano niya para sa atin. Kung meron gustong mangyari ang Diyos sa atin, hanggat tayo sa kalooban niya, yung mga problema dumadating sa buhay natin, kagaya na ngayon, wala yan. Ang Diyos pa rin may hawak. That is why we can always count on Him being true to all the promises He made to us. Okay? Kaya huwag na huwag pagdududahan ng Diyos. Maaasahan natin siya na siya ay totoo sa lahat ng kanyang mga pangakong ibinigay niya para sa atin. Amen po? Amen. So dahil dito, let us take time to reflect on His faithfulness. I-reflect natin yan. Ipakita natin. Alam ko ang Diyos, patapat may ginawa ng katapatan sa inyo. So, dapat natin may reflect sa buhay po yan. Yung bagay na yan. Okay? So, una. Ito. Okay. What is yung number 1 natin? 5 na ito. Iba-iba na. Ayun, doon siya. Okay. Una, ang unang kukunin nating prinsipyo dito is knowing it is true. So, kung i-reflect natin yung faithfulness ng Panginoon, unang-una, kailangan nating malaman yung prinsipyo niya at naniwalaan na ito po ay totoo. Dapat malaman nating totoo yung mga prinsipyo, yung katapatan ng Panginoon. Okay? Yung kanyang faithfulness. So, binasa natin sa Lamentations 3:22 to 23, sabi niya, it is
the God of the Lord's, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. O, di ba? Dahil sa habag ng Diyos, may tinamaan na ba sa inyo ng COVID? May nagutom na ba sa inyo? Wala pa. Okay? Sa gitna ng ganitong crisis natin, may nagkasakit ba sa inyo? May bang kapos sa inyo? Diba hindi? Ibig sa buhay ko, wala. Walang nangyayari. Nakita ko talaga yung mercies, yung habag ng Panginoon sa atin. Sabi niya, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Because, sabi niya, His compassion fail not. Nagpapatuloy. Then sabi niya, they are new. Okay? They are new. Every morning, great is thy faithfulness. Kaya bukas, huwag mo nang alalahanin, lalo sa panahon ngayon. Ngayon mo ma-enjoy yan dapat ang fellowship natin sa Diyos tong araw na to. Kasi yung problema mo kinabukasan will take care of itself. Kung ano ngayon, eto ka ngayon. Kasi hindi natin kung mabubuhay pa tayo bukas. Hindi natin alam bukas rapture na. So, how can we prove that this is true? So we can be absolutely sure about God's faithfulness because of how He has acted throughout history. So sa Israel pa hanggang ngayon, nakikita natin yung katapatan ng Panginoon. Tingnan niyo sa Hebrews 13:8. Kasi pinutunayan na niya noon pa ang kanyang katapatan na ito'y sigurado that it is true. Confirm natin. Look at Hebrews 13:8 niya. The Lord Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, hindi siya nabigo. Siya po'y nagpapatuloy, hindi niya binigo yung kanyang mga tao. And He will never. Tandaan natin yan. So, dapat ma-develop sa buhay natin mga kapatid kung paano ang Panginoon naging tapat sa atin. Okay? So, never nating pagdudahan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, dapat talaga tayong lumago. At para makita po natin yung kanyang katapatan na yan. Alam ko na maraming nagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya alam ko siya, hindi natin naiisip. Alam niyo kung minsan saan tayo nakafocus? Nakafocus tayo sa problema natin. Di ba sabi, pag may problema tayo, count your blessings. Name them one by one. So, hindi mo naisip ngayon yung mga problema mo kasi ang tinitignan mo yung blessing. Hindi ka na-apektado. Di ba? Okay. So, number 2. Kanina, alamin natin ito'y totoo. At totoo naman mo. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Old Testament time, siya rin may matapat po hanggang ngayon. Pangalawa, yung conditional at saka versus conditional. Pag sinabi mo kasi yung conditional, ito'y nakadepende ka. Okay? Nakadepende ka sa isang tao, pero dito pinag-usapin, nakadepende ka sa Panginoon. So, ito'y labanan ng dalawa, no? Conditional or dependent or versus unconditional. Pag sinabing unconditional is complete or guaranteed. Okay? So, may conditional promise at saka may unconditional promise. Yung pala unconditional dito is yung talagang garantisado. Now, maaaring magtaka kayo, sabi nyo, yes, totoo naman, God is faithful, but it is not the fulfillment of His promise. Minsan may mga pangako ang Panginoon, pero hindi mo sabihin, hindi mo pwede i-claim yan sa mga bagay na ito. Kasi, tignan nyo, okay, His promises, sabi niya dito, is dependent upon our obedience. Okay, yan ibig sabihin yan. Sabi nga, God is faithful, but it is not the fulfillment of His promise. Bakit po? Because it depends upon your obedience. Kasi may panahon na kung minsan hindi po gumagana yung tinatawag niya condition na to. But many of God's biblical promises are unconditional. Which means it doesn't matter whatever we may be obeying Him or not, but God will proceed with His plan, guaranteed of our responses to Him. Parang ganito, ano? Na halimbawa, nag-pledge ang Panginoon. Nasasabihin niya, ipapadala ko ang aking anak sa inyo na iyo'y magiging tagapagligtas. So,
hindi po yung katapatan ng Diyos, hindi po yan nahinder. Nagpatuloy, dumating ba ang Panginoon sa Kristo? Dumating po. Whether ikaw man obedience ka o disobedient. Kanyang pangako, isusubo niya kanyang anak, ay nangyari po. At naranasan natin. Parang ganito, no? The Lord Jesus came to die for our sins, regardless of whether we thought we needed a Savior or not. Okay? Di ba naman iisip na kailangan ko bang tagapagligtas? O kailangan kong tagapagligtas. So, ibig sabihin, ipapadala niya ang tagapagligtas whether kung isipin ba natin na kailangan ba natin siya o hindi. Okay? Yan yung tinatawag unconditional yan. Pero sa isang banda, yung God's conditional promise are dependent upon our submission to Him. Okay. Pag ikaw ay nag-submit sa Kanya at sumunod ka sa Kanya, gagana yung tinatawag na conditional promises. So, halimbawa, we will not actually experience the salvation. So, nagpadala sa tinama yung unconditional. Sabi niya, whether kailangan nyo ang tagapagligtas o hindi, isusugo ko ang tagapagligtas. So, andun ang Panginoon sa Kristo. Ngayon, yung may condition yan. Mararanasan mo ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon sa Kristo sa atin, kailang, unless na ikaw ay tanggapin mo at maniwala ka sa Kanya, inaalok na kaligtasan at maniwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Yun. So, makikita mo ang katapatan ng Diyos, di ba? I-reflect natin, yung sinasabi natin ang katapatan ng Panginoon. Ulitin natin, ano? Conditional at saka unconditional. Unahin natin ang conditional promise. Okay, nangako ang Panginoon, ang Ama, na isusugo niya ang kanyang anak, okay, para iligtas tayo. Kasi ang tao may palayo na. At anumang oras, pwede siya mamatay at mabubulig siya sa impyerno. Pero ayaw ito na mangyari ang Panginoon. Di ba sabi sa atin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Pero hindi yung habag ng Panginoon. Kaya yung mercy niya, kaya nagbabago yan. Yung mercy, isang bagay na dapat ibigay sa atin, ano yon? Kamatayan. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero pinigil ng mercy. Isang bagay na dapat ibigay, pero hindi niya ibigay. Yun. So, ang ginawa niya, pinadala niya yung anak niya sa atin. At nakita natin ang Panginoon sa Kristo ay siyang nagdusa para sa atin, siyang umako ng ating kasalanan. Nakita natin ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa cross of Calvary at yung tubo niya na dumanak sa krus na tumigis sa Calvario, yun ang naging kabayaran ng ating kasalanan. So ngayon, dahil doon, nabayaran yung kasalanan natin. Yung kasalanan ginagawa at gagawin, bayad na. Yun yung unconditional. Na walang kumigil, kahit sabihin natin hindi ko kailangan ng kaligtasan, ipinadala natin pa rin, dahil alam niya ang kailangan natin. Okay. So ngayon, ang sin is no longer the issue. Yun naman conditional. Okay. So, nakita na natin na yung kaligtasan na pinakita, ginawa inaalok sa atin. Okay? Inaalok niya yung kaligtasan sa atin. Ngayon, unless na ikaw ay manampalataya at maniwala sa ginawa niya sa cross of Calvary, saan ka maliligtas? So, kailangan mag-respond tayo sa Kanya in faith bilang siya ang ating tagapagligtas at tinanggap natin yung regalong yon ng buhay na walang hanggan in order to enjoy that salvation. So, tapat siya. Unconditional, kaya conditional at saka unconditional. Pero nakikita natin yung katapatan niya. Okay. So, yung ulitin natin yung una, no? Naging matapat siya nung una pa man, nung Old Testament time, hanggang ngayon. Ang pinakita niya yung unconditional, na kahit hindi natin kailangan ng kaligtasan o hindi, ipindala niya yung kanyang anak para iligtas tayo. Ngayon, yung kaligtasan, okay? Kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, paniniwalaan mo yung ginawa sa cross of Calvary, yun yung condition niya. Ikaw ay maliligtas. Kita natin, yun yung gift of eternal life. So, inire-reflect natin yung katapatan ng Panginoon. Okay. Next, the lesson natin is number 3. Sabi niya sa number 3, number 4, no? Okay. So, yung number 4 natin, seek God for direction.
Seek God for direction. Pwede sabihin, seek God for direction. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin. Okay? Unang-una, hindi natin nakikita ang kalaban. Hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga tayo naghahanap tayo ng direksyon sa Kanya. Kasi pag-gising pa lang natin sa umaga, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi alam kung anong mangyayari sa atin sa araw na yun. Kaya kinakailangan din, sabi sa English, seek God for direction. So how do we remain obedient to God in order to experience His faithfulness? Okay? Ulitin natin. How do we remain obedient? Paano tayo mananatiling masunurin sa Diyos? Para maranasan natin yung Kanyang katapatan. So the first thing we must learn to do is to seek His guidance. Kaya pagka wala ka na, yung namuhay ka sa atin, kaya bakit kailangan natin guidance? Para kami, no? Pag pupunta ang Maynila, at meron kaming hanaping lugar, hindi namin alam yung lugar. Alam mo, saan kami na, no? Nag-waste kami. Okay? At naka-satellite yun. Ituturo niya kung saan katandaan. Ituturo niya kung saan ang matraffic. Ibiwas kayo dyan, ops. Tumigil sandali kasi mayroong traffic. Mayroong aksidenteng naganap sa lugar na yun. So, maghahanap siya ng alternative. Ituturo niya kung saan ang wala ang shortcut. At sa Bible, meron din tayong ganyan. Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, ito yung advice niya sa atin. Trust in the Lord with all thine heart. Understanding. Kasi, kaya nga nagsisik ka sa Diyos. Bakit? Ayaw mo umasa sa sarili mo dahil maliligaw ka lang lalo. Kaya sabi niya dito, lean na to by own understanding. Kaya, dahil ay wala kang tiwala sa sarili mo, humingi ka ng gabay sa Kanya. Kaya sabi niya, trust. Dahil may tiwala ka sa Diyos. So trust in the Lord, sabi niya, with all thine heart. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. And lean not to thine own understanding in all thy ways, sa lahat ng iyong gawin. O, ba't hindi po yan, di ba? Which means, kailangan mo ng God's direction. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Bakit kailangan mo i-acknowledge? Siya yung may control ng lahat, siya ang nakakaalam ng lahat, siya ang kataas-taasan, kaya humingi ka ng direction sa Kanya, ayaw mo magkamali. Kaya kung sa inyo, kung ayaw mo magkamali, edi humingi kayo ng direction sa kataas-taasan Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat, at siya ang may control ng lahat. So, living a godly life does not come naturally to us. Para sabi mo, ay gusto kong mamuhay ng mga Diyos. Neither trusting and submitting to God. Hindi po basta-basta ito na sinasabi, gusto kong mamuhay ng mga Diyos na pamumuhay. Eh, hindi po natural yan. O gusto kong magtiwala sa Diyos at magpasakop sa Diyos. Ay, hindi po natural yan. So, He will teach us how to follow Him and live a life that is pleasing to Him. Ituturo niya muna sa atin. Kasi sa atin, natural na sa atin yun eh. Kasi makasalanan talaga tayo eh. So, kinakailangan tayo, kaya binigay sa atin tip nyo nang tayo tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas. Okay? Sinelyohan tayo ng Holy Spirit. God seals us with the Holy Spirit. Di ba yung lesson natin kanina umaga? Yung Holy Spirit na nagselyo sa atin, kung nananaan sa atin, nung tayo makakilala kay Kristo, yun ay garantiya na tayo anak ng Diyos. Ito'y garantiya na pupunta tayo sa langit. Yan ang kanyang first down payment sa atin. Okay? At ang trabaho niya, ituruan tayo, gabayan tayo, okay? Konbiktihin tayo kung tayo nagkakasala, at alalayan tayo sa lahat ng bagay. Ituro sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya nga, kinakailangan matuto ka na magpasakop sa Kanya, at pag nagpasakop ka sa Kanya, lalo na pag gusto mo matuto ng Kanyang salita niya, ang Holy Spirit tuturo ang Kanya mag-aral ng Kanyang salita, ipapaliwanag niya sa iyan, gagawa sa mga parang para maintindihan mo. And then, susundin mo yun. Tuturuan ka niyo paano sundin at kung paano mamuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. He will also show us that we can always have faith in His faultless character. So, kinakailangan magpasakop para sa Kanya. Bakit ka magkamali? Hindi na yung sarili mo. Kasi kadalasan, ginigit pa rin yung sarili natin. Pansin nyo, simple-simple lang. Kapag pinagsabihan ka ng nanay mo, kadalasan, umaangal yung sarili natin. Susunod ka, pero masama ang loob mo. Even sa mga mag-asawa, paano kung ngayon mabubuhay ng godly? So, kailangan, magpasakop ka muna sa banal na Espiritu. Bakit? To seek God's
for direction sa lahat ng gagawin mo sa buhay. Hindi yung gagawa ka muna ng plano, saka ka mag-iingin sa tama ho ba ito? Ay, mali na yan. Galing na sa iyo. So, bago gumawa ng bagay, in all thy ways, acknowledge Him and sabi niya, He shall direct thy path. So, seek for God's direction. And then, ang lima, pagkatapos mo makakuha ng direction, so, sa number 1, nakita na natin yung totoo. Pinatunayan niya yung kanyang katapatan noong Old Testament at the New Testament. Diba? Lesson natin kanina. And then, ano yung number 2? Yung conditional at saka unconditional. Yun. Yung number 3, hindi ata nakuha natin. Ito, kunin natin number 3 muna. Sorry, magpas tayo. Number 3, experiencing God's faithfulness. Alam niyo ba pag ikaw yung experience God's faithfulness, ito yung reward mo sa iyong pagsunod. So, ibig sabihin, para ma-experience mo pala ang katapatan ng Panginoon, kailangan sumunod ka. Okay? At pag sumunod ka, may reward ka. Na-experience mo yung God's faithfulness. So, because God will never stop being faithful to you. Okay? He's always faithful. He will never stop being faithful to you. Kaya lang, His best, okay, are received by those who obey Him. O, kita niyo? So, yung una, yung, ano yung number 1? Alam natin na totoo yung kanyang katapatan. Number 2, nakita natin yung ano yung dalawang yan? Yung an at saka an? Conditional. Conditional at saka unconditional. Experience natin yun. Then pangatlo, experiencing God's faithfulness. Kaya ito gusto ko maranasan yung God's faithfulness. Okay? Kasi nga may reward dyan. Yung reward ay sa mga sumusunod sa Kanya. Di ba? Sinabi ko kanina, ulitin natin nga. God will never stop being faithful to you. Because God is faithful. He will not fail. He will not fail you. Kasi isa sa katangian niya, no? God is faithful. Hindi siya titigil sa magiging faithful na sa'yo. Kaya lang, yung best blessing ay tinatanggap na sumusunod sa Kanya. Ayun. So, mayroong best pala yun. Okay? The best blessing will be received for those who obey Him. Tingnan nyo, Psalms 16:11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is faithfulness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. So, what happens if God reveals the path of life? Nireveal niya sa'yo. And you refuse to follow it. O, di ba? Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Sabi niya, eto yung landas na dapat mong gawin. Lahakin. Ito yung dapat mong gawin, pamuhay sa buhay. Pero tinanggihan mo. Then you will not experience His joy. Kasi maliwanag sabi niya, Thou wilt show me the path of life. Pinakita sa'yo. Okay? In thy presence is fullness of joy. At thy right hand, there are pleasures forevermore. So, andun yung joy. Ngayon, pinakita sa inyo yung path of life to joy, pero tinanggihan mo itong sundin. Then you will not experience His joy or the delights He has for you. Therefore, dahil dito, this is not an issue of His faithfulness, but of yours to obey. Nasa iyo, kaya napakahalaga ng pagsunod. Okay? So, hindi mo mararanasan ang katapatan ng Panginoon. Hindi mo mararanasan ang special blessing na yan. Yung best blessing na yan sa iyo dahil hindi ka sumunod. Okay? So, yun. So, number 4, seek God direction. Nakuha na natin. Diba? Kama nagpumalit lang kasi yun eh. Nag-iba yung itong dalito. So, how do we remain obedient to God in order to experience His faithfulness? So, this first thing must learn to do is to seek His guidance. Tinuro na natin yan. Patay sa number 6. Number 5. Listen to God. Yan ang problema ng marami. Number 5. Listen to God. So, the second thing you must do, if you would like to experience God's faithfulness,
is learn to listen to Him. Yan ang pinakamabigat madalas. Kaya gusto ko ma-establish niyo yung tinatawag na prayer room nyo. That when you pray, sabihin mo ng lahat. Idulog mo lang lahat sa Panginoon. Nagsasabihin mo sa Kanya sa prayer room mo. Nakalock yung door mo. Gawin mo na akong gagawin ko. Sabi ko, umiyak ka kung gusto mo. Ang lesson natin last Wednesday. And then, nangusap ka na. Then, open your Bible and let Him talk to you. Ganyan yung kinatawag na communication. Ang ganda. Pag na-establish nyo, alam, at pag nagiging close ka sa Lord, lumalago yung faith mo. Sumusulong ka sa spiritual mo. Then pag nagsalita ang Diyos sa'yo through His Word, or sa ganitong live preaching, or pag may preaching, sa teaching, o Bible study, at yun nga, you have to learn to listen to God. Okay? So, ulitin natin. The second thing you must do if you would like to experience God's faithfulness is to learn to listen to Him. If you never discover how to hear His voice, okay, you will never be able to trust Him fully or grow from what? From what He is doing in your life. Kaya napakalaga na nakikinig ka eh. Pag hindi mo discover ang mga bagay nito, how to hear His voice, kaya ako umpisa pa nag-aaral ko sa salita ng Diyos. Okay? Pag nangusap sa iyo sa mensahe, sa binabasa mo, o sa message ganito. At pag nangusap ka, naku, tama yung kailangan kong yun. At sa iba sa inyo, may mga member sa inyo na naranasan nyo na yan, di ba? So sabi ko, minsan, lumapit kay Pastor, pwede pa yung makausap mamaya. Meron lang po, itutulog. Di ba, sinasabi ko sa inyo, sige, mag-inig na. Baka mamaya dito ang usap sa isang message. And then pagkatapos ng message, di ba, sabi niya, sis, halika na. Pastor, wag na. Bakit? Nangusap lang po ang Lord sa akin. Sabi niya, napakabuti ng Lord. Kita mo yun? Kasi, ang hindi mo naranasan, kaya learn to listen to Him para ma-discover mo kung paano siya mangusap sa iyo para marinig mo yung kanyang tinig na hindi mo pa nararanasan. Okay? Kaya, every time na kayo mag-aaral ng Word of God, even sa Bible, pag binasa mo, kailangan nakafocus ka. Kailangan in fellowship ka pag binasa mo yung Word of God. At talaga interesado ka na, Lord, mangusap ka sa akin, please. Habang binabasa mo yung kanyang salita. So listen to what He says. God may direct you in the ways you do not understand. Minsan, bigyan ka ng direction, but hindi mo maintindihan. However, listen to Him anyway and do what He says. Remember yung lesson natin kanina, para sa paglago natin, believe Him. Okay? Believe and do what He says. Yan po yan. Why? Bakit mo sa susunod yan? Kaya hindi mo maintindihan? Because ang Diyos na nagkakamali. He is an all-knowing God. At pag sinabi mong gawin mo to by faith, gawin mo kahit hindi mo maintindihan. Ano sabi niyo sa Psalms 103 verse 19? Psalms 103 verse 19, sabi niya dito. The Lord has established His throne in the heavens. Nakapagtatag na sa kanyang trono sa langit. And His sovereignty rules over all. Pag sinabi sovereignty, siya yung tataas-taasan. Siya may control ng lahat. At siya sabi niya, yan ang naghahari sa lahat. So He sets the path, sabi niya rito, when you cannot, and His great wisdom is, sabi niya, He's ordering your steps to fulfill His purpose for your life. Tingnan mo, alam mo, may pupunta kang lugar. Siguro na-experience sa akin ito. May kumisa, may mga hadlang. Okay? Pero makikita mo, bakit ka nakarating? Kasi nakatalaga sa kanya kung anong gagawin mo. Umalis ka ng bahay, nag-pray ka. Pero bakit ito hindi mo umubra dito sa lugar na ito? Dinala ka pa sa ibang lugar para masagot, para baka punta ka? May mga pakaano pa rin kasi may mga taong kinausap na ang Lord yan, i-prepare na rin sila na alam nyo darating kayo. At andun yung favor ng Panginoon. So na-experience mo yun. Di ba? Dahil sa natututo ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, then, nakikinig din sa sa'yo. At yung plano niya, may plano siya ahead of you. O, dito ulitin natin ulit, parang napakahalaga kasi nito eh. Ang ikalawang bagay na kailangan natin gawin, kung nais nating maranasan ang katapatan ng Diyos, dapat matuto tayong makinig sa Kanya. Pag hindi mo pa nadidiscover,
kung paano makinig ng kanyang, mapakinggan ng kanyang tinig, hindi mo kailanman mararanasan ang magganap na magtiwala sa Kanya, uno mago mula sa Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Okay? Pwedeng i-direct ka ng Panginoon, idadali ka sa ibang direksyon, okay? Sa iyong ginagawa, na kung saan hindi mo maintindihan, kaya lang, patuloy ka pa rin makinig sa Kanya, and do at gawin mo kung ano yung gusto niyang sabihin. At kung sinasabi niya sa'yo. Sinabi niya sa Psalms 103 verse 19, di ba? Nakikita niya kasi yung dadaanan mo kasi nasa taas siya. Nakikita niya kung ano gagawin, alam niya kung ano yung magiging hadlang sa'yo, alam niya kung ano yung magiging kapamakan. Ililipat ka niya ron, gagawa siya ng paraan. May mga paraan siya. Makapangyarihan po ang Diyos. Kaya napakahalaga na tayo palagay na sa kalooban niya. Kaya dapat matuto kang makinig. At kung minsan, gagamit siya ng ibang tao. Kasi may mga bagay sa buhay natin, hindi natin alam na mali na pala. Gagamit siya sa'yo. Gagamitan ng magulang mo, gagamitin yung kaibigan mo, gagamitin yung ka-close mo, o ibig, pagkating ng mga hayop, gagamitin. Hindi mo ba? Kung siya, may lalakad ka, tapos bigla kang hindi ka natuloy dahil naka-up ka ng ako. For example, dinala ka sa ospital, nagpa-check up ka, yung pala, iniiwas ka ng Panginoon sa higit na grabing mangyayari sa'yo. So therefore, listen to Him and do whatever He tells you to do. Matuto tayong sumunod at magtiwala sa Kanya kahit hindi maintindihan. Amen. Because obedience always brings blessing. Amen. Tatandaan niyan. Kung minsan ngayon, halimbawa sa ating mga members, may nagkakaproblema kayo. At kung minsan pinaparamdam na sa inyo ng buhay ng Panginoon, may mali kang ginagawa. Okay? At hindi mo pa rin inaayos. Magpaparamdam ang Diyos sa iyo ng mga bagay na kung minsan nag-iisip ka ng malalim, bakit ito nangyari? So dahil may mga problemang dumadating sa iyo, matututo ka, tumulong sa Kanya. At ipapaalaala ng Diyos sa iyo kung ano yung mga pinagagawa mo. Sabi, anak, itama ito. Kaya maaalaala mo yon na alam mo ito yung mali, maaalaala mo na ito hindi tama, na dapat mo itama, hindi yun. Pag na-realize mo yon, ay matuto kang sumunod. Parang sinasabi ng Diyos, itigil na yan. Okay? Lalo kung kasalanan. Okay? Siya napakaganda yan. Kaya dapat mo tayong makinig. Dapat na tayo nakikipag-communicate sa Kanya. Kaya kung ano man ang sabihin niya, gagamitin ng mensahe, gagamitin ng ibang tao. Okay? Pakinggan mo, katama yung sabi niya, nangumusap na ang Diyos sa akin. Dahil mahal ka ng Diyos, ayaw ka niya magpatuloy ka ng ganyan. At kung saan yung mga inaasahan mo sa buhay mo, hindi dumadating dahil pinipigil ng Diyos. At ang pumipigil, yung napagawa mo ng mali. Okay. So ngayon, ito na ngayon, na-realize mo, natuto na makinig. May tama mo na yung buhay mo. Then, watch for God's help. Okay? Watch for God's help. Pagmasdan mo, abangan mo yung tulong ng Diyos. Obserbahan mo, abangan mo. God will be very specific about what He desired for you to do. Ibig sabihin, pag sinabing specific, ito ang gusto kong gawin mo. Yan sinasabi ng Diyos sa atin. Specific, ito ang gusto kong bagay na gusto kong gawin mo. Okay? Na yan ang nais ng Diyos na gawin natin. Or, what He will accomplish in your life. Okay? Ito yung gusto kong tapusin mo sa buhay mo. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay mo. Why? This is, okay? Habang humihirap, habang sumusulong ang buhay. Kaya ba, sumunod ka na tama mo na yung buhay mo, no? At parang bumibigat. Okay? Parang mas marami nagiging hadlang, pressure mo sa buhay mo. So, pag dumarating difficulties sa landas sa tinatahak mo, sa harapan mo, may mga hadlang, the more He will have to help you and He wants you to have faith and depend upon Him. So, pagbasdan mo yung tulong mo. So, ibig sabihin ito, tingnan mo ha. So, nakita natin kanina yung lesson natin kanina na Panginoon, na wala ka sa tama, itinama mo na yun. Natuto ka nang makinig. Nakita mo na. Care of our line. Okay, thank you so much. So, merong mga interruption po ng ating mga linya. Pag-pray lang natin, ano? Pero hindi lang naman yan. Okay. So, dahil dito, makikita natin na pag dumadating yung pressure sa buhay nyo,
dumadating yung paghihirap sa buhay nyo, dumadating ang persecution sa buhay nyo, lalo kayong magtiwala sa Kanya, kapatid. Okay? Nakikinig. Yan. Thank you. Praise God. Bumalik na yung ating sight again. So, watch for God's help. Kayo ba'y manararamdaman na difficulties? Habang kayo sumusunod sa Panginoon, at habang sumusunod ka, bakit mapapansin nyo, bakit yung parang pag sumusunod ako sa Panginoon, parang palanging may hadlang. Okay? Siyempre, ang number one na kalaban natin yung sarili natin. Hindi ka na dating sanay ka palagi ng itong ginagawa mo. Pero dahil ngayon gusto mo nang itama, ano parang hirap. Oh, tandaan nyo, pag nangyayari yan sa buhay nyo, more difficulties in the path before you, the more, ito maganda, the more He will have to help you, and He wants you to have faith and depend upon Him. Maliwanag? Okay? Ano pang mangyayari after mga ilang buwan sa buhay natin? At gusto kong matutuhan natin ito na the more na pagmasdan natin, obserbahan natin kung paano sa tutulong sa buhay natin. Kasi habang naghihirap tayo sa buhay natin, nahihirapan tayo sa mga difficulties natin, the more, okay, tignan nyo ha, kung mas mahirap ang ginagawa natin, the more natutulungan niya tayo. And He wants you to have allow na ang tagumpay ko yung kaaway habang kayo sa preaching namin. Yan, ito na siya. Thank you Lord for God's help. Yun, tutulungan niya tayo. And He wants you to have faith. So, ibig sabihin nito, ang problema kasi natin ganito ngayon, kaya kailangan for God's help. Pag tayo may problema, at lalo nabibigatan tayo, nag-aalala tayo. Nagkakaroon tayo. Yan. So pag natakot tayo, na tayo naman sa Diyos. Sabi niya, pag humihirap ang buhay mo, lalo kitang tutulungan. At gusto ko, sabi niya, obserbahan mo kung anong gagawin. Lalo magkaroon ka ng faith, the more you have faith, at umasa depend upon Him. Yun ang gagawin natin. Hindi yung nag-aalala tayo, mainit ang ulo natin. Siya, yan, tara. So, tingnan niyo example natin si David. Nakita natin si David na talagang gumawa ng taktika yung kanyang mga kalaban para siya itapon saan? Para siya parusahan, itapon sa kulungan ng mga leon. Okay? Kaibigan ni Daniel si Darius at natrikan din siya, no? Dahil sa nag-worship sa Panginoon. Yan, ito na. Ito na ulit. Okay, marami tayong interruption mga kapatid at pray lang tayo. Hindi pwedeng manalo yung Prince of the Air na yan. God is our sovereign God at saka yung may control lahat, hindi niyang signal na yan. So, pinurikan. In short, napatapos Daniel sa kulungan ng mga leon. Okay? So, kayo itapon sa mga leon. Baka ipapasok ka pa lang, ipakapit ka lang mabuti doon sa gate at ayaw mong pumasok. Pero si Daniel, hinayaan niyang ipasok doon sa kulungan ng mga leon. So, ibig sabihin, matindi yung problema niya. At alam niyo ba? The more tinulungan siya ng Panginoon, he kept his eyes fixed upon the Lord. Walang ano yun talaga. Amen. Okay. So, tingnan niyo ha. Daniel, doon sa kulungan ng mga leon, pero itinuon niya ang kanyang mga mata, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, kahit nasa terribling. At anong nangyari? God saved him because of Daniel's. Yan. Tayo, hindi pa tayo naging kagaya ng Daniel. Hindi pa tayo napapasok sa lions den. Pero tayo nasa pandemic tayo. At nagiging grabe yung mga virus na yan dahil nakapag-adjust sila. Kaya sa eyes. Yan. So, yung virus na yun, sobrang ako. Okay, matakot. The more natutulungan tayo ng Diyos sa nangyayari ito sa buhay natin. Okay? Okay, matakot sa mga kakainin natin. Wala kaming gagastusin. Anak tayo ng Diyos and He is in control. Dapat focus pa rin tayo sa Panginoon. Focus pa. Yan. Okay, ito natin magkano tayo. So, huwag mo walang focus natin sa Panginoon. Lalo tayong ibigay natin yung kumpiyansa natin, lalong lumakas sa Panginoon, natutulungan niya tayo. Even si King Darius ended up
praising God. Isipin niyo dahil sa testimony ni Daniel, hindi siya kinain ng layon, walang nangyari sa kanya. Ayan. Okay. So, nakita natin mga kapatid, ano? Si Daniel, walang nangyari sa kanya. Alam niyo, dahil sa testimony ni Daniel, dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon, dahil sa focus niya sa kanyang pananampalatay sa Diyos, si King Darius ended up praising God. Sino ba si King Darius? Si Darius, hindi naman Kristiyano yan. Ano nag-puri sa Panginoon? Ito yung pinakasusi sa ating mga trials na kakaharapin natin. Do not focus on the problems. Watch for God's help. Okay? Do not focus on problems. Watch for God's help. Bakit? Knowing that He will never forsake you and He will help you face. Okay? Alam natin na kami rito, knowing God will never forsake you and help you face every obstacles, every problems that comes along with hope and perseverance. Galing naman naman. Nagdodokot ang ating linya, pero lesson na nakukuha pa rin natin. Natandaan niyo pa lang itong prinsipyo ito. Ang susi sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay, nakakaharapin natin. Huwag kayong mag-focus sa problema, kundi tingnan niyo kung paano tutulong ang Diyos. Dahil alam mo na hindi ka niya iiwanan. At alam mo na tutulungan ka sa bawat hadlang, pagsubok, problema sa inyo na may kasamang pag-asa at katatagan. Okay? Okay. So pangilan na tayo? 6 or 7? 6. Number 7 na po tayo ngayon mga kapatid. Number 7, cultivate God. Yan. Para may reflect natin, may ipakita natin ang katapatan ng Diyos. Yan. Pag sinabing God ito, si mga Diyos na kaisipan, wala yung mga salita ng Diyos na matutukan na natin. Okay? Iisipin natin palagi yan, ipapaisipin na imbis na problema maka-apekto sa atin, hayaan natin yung salita ng Diyos na natutuhan natin ay matuloy tayong maka-influence sa buhay natin. So if you would like to experience God's faithfulness, again, if you would like to experience God's faithfulness, then you must embrace His word. Yakapin natin yung kanyang salita. As the children of Israel stood ready to claim the promised land, the Lord told Joshua. Ano sabi niya? Look, Joshua. Ayan. Ano sabi niya, Joshua 1:7? Only thou be strong and very courageous. So, kailangan tayo maging matakad at malakas ang loob. That thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it, or to the right hand, or to the left, that thou mayest whithersoever thou goest. Which means, kung sinabi, turn not to the left, o sa mundo, right, o sa kundi magpatuloy ka lang. Sabi niya, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. So, yun ang kailangan natin. Itong sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi, itong sinasabi ng Panginoon. So, maraming mananawagan sa atin para tayo mawala sa kalooban ng Panginoon. Maraming mga temptation sa paligid natin habang... So, God wants His people to be successful, which is why He always advises you to cling to the Bible, cling to the Scripture. Lumakap tayo sa kanyang salita. Kasi sa in the Bible are all the timeless principles that we okay. At makakatulong sa atin yung mga godly principles sa buhay natin na kailangan natin sa kanyang salita. Nakakausap ng ganito, nagbabasa kayo ng mismo sa sarili ng Bible, nagpipray kayo, nagbabasa kayo, ang ganda po yan, establish na po yan sa buhay niyo. Kasi gusto niya maging matatag. So pag magbabasa po kayo ng salita ng Panginoon, kailangan masaya po kayo. Bakit? Kasi alam niyo na lahat ng mababasa mo roon ay makakatulong para sa atin. Lalo na sa buhay ni Daniel, ni Joshua, at saka yung isa pa. He will do it for you as well if you will just trust Him
and obey His circumstances. Kung paano tinulungan ng Diyos si Daniel, kung paano tinulungan ng Diyos si David, sa kay Goliath naman, gagawin nyo rin po sa atin ito. Ganito yan, ito na ulit tayo. So, nais ng Panginoon na tayo po maging matagumpay sa ating buhay. Kaya nananakot tayo. Yakapin natin ang kanyang salita at sundin po natin. Word of God. Yun po yung ating apply, no? God wants the very best for you and He will never lead you astray. Pag susundin natin talaga ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo maliligaw. And if you stay in the center of His will, you will experience the very best He has to offer. Will you trust Him today? Okay? Para ma-experience natin yung people. Yan, tayo. So mga kapatid, I hope na yung lesson natin ngayon ay bagamat nagputol-putol dahil sa linya, no? So, ang tanong ngayon will you submit to Him and leave all the details of fulfilling His promises to you sa kanyang capableness. So, don't miss out in His best blessing because of doubt. Trust Him and obey Him. So, meron tayong blessing na darating. Pero yung mga blessings na pala na pinaka-best na bibigyan niya sa atin ay pag ikaw ay sumunod. Okay? So, patuloy niyo po kayo magtiwala. At kung may tiwala ka sa Kanya, susunod po kayo sa Kanya. Amen. Amen mga kapatid? So, yan po yung ating lesson ngayong hapon. Panoorin niyo po sa YouTube dyan para tuloy-tuloy po sa YouTube. Reflecting of the faithfulness of God. At sana po kahit paano, kahit nagputol-putol yan, kung nag-take note kayo, makukuha po yung mga prinsipyo niya. Sa Makati rin po kanina, nagloko rin yung kanilang signal doon. At tayo naman ngayon ang natake. So, kahit halos natapos din natin ito bago nagloko. So, continue to be faithful. At ipag-pray niyo yung lesson na ginagawa ko pa about yung mga panahon na darating para hintayin pa tayo. Ang dami ko yung matututuhan doon. Okay, kaya siguro sa Sunday, kumain na kayo ng maaga kasi baka mahaba yun eh. Tatapusin natin yan, pero ang ganda po ng lesson, dami yung matututuhan doon. So, yun naman yung araw ng Sunday. So, mga kapatid, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ay, nako, I hope na nasusunod pagin sa sinal natin. So, be faithful to God. Gawin nyo na yung inyong prayer room para makausap niyo ang Lord ng masinsinan. Dalog niyo lahat ng gusto niyo sabihin, i-develop that relationship sa Kanya, closer, intimate relationship, and let Him talk from His Word. Okay? Tayo po'y manalangin, aming Amang Banal. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa mga bagay na nangyayari sa buhay namin, lalo ngayon ng pandemic. Nakikita po namin yung nararanasan namin yung katapatan. Natulungan mo po kami na sumunod sa inyo para mas maranasan natin yung best galing sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. So magandang gabi po sa inyo lahat. At ayun, magkita-kita tayo sa Merkules. Keep on praying. Pray for the pastor.